Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Miguel. Ngunit bago tayo magumpisa ay huwag sanang kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video. Salamat. 5 taon na kaming mag-asawa ni Isabel, Miss Layla. 5 taon na rin naming hinahangad na magkaroon ng anak. Ang sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, bubuo kayo ng pamilya at magiging masaya sa piling ng isa't isa. Pero paano kung hindi pala lahat ng magkasintahan ay binibigyan ng pagkakataon na maging ganap na mga magulang? Nagsimula ang aming pagsubok noong unang taon pa lang ng aming pagsasama. Pareho naming gusto ni Isabel na magkaroon agad ng anak. Ang saya namin noon, puno ng pangarap, puno ng kasabikan sa bagong yugto ng buhay mag-asawa. Ngunit pagkalipas ng 1 taon, napansin naming wala pa ring nangyayari. Nagumpisa kaming kabahan, pero inisip namin na baka kailangan lang namin ng konting tiyaga. Maraming beses naming sinubukan, umasa, nanalangin, at naghintay. Naging parte na ng buhay namin ang pagbibilang ng cycle ni Isabel, ang pagsubok ng iba't ibang posisyon, at ang pakikinig sa mga payo ng matatanda. Sabi ng kapitbahay namin, uminom daw ng gatas ng kalabaw si Isabel bago matulog para lumakas ang kanyang katawan. Ginawa namin. Sabi naman ng isang matandang albularyo sa bayan, may dapat daw kaming gawin na ritual sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Magsindi ng 3 kandila sa tapat ng pintuan at mag-alay ng dasal para humingi ng basbas sa mga espiritu. Ginawa rin namin. Sabi ng tiyahin ni Isabel, baka raw may nakabara sa katawan niya, kaya sinubukan naming magpahilo sa isang manghihilot na sinasabing nakakatulong sa mga babaeng hirap magbuntis. Ilang beses kaming pumunta, at bawat hilot ay punong-puno ng pag-asa. Pero kahit anong gawin namin, kahit anong ritual o panalangin, wala pa ring nangyayari. Isang gabi, napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Isabel. Nakatingin siya sa malayo, habang hawak-hawak ang isang maliit na sapatos pangsanggol na binili niya noon. Miguel, kailan kaya darating yung para sa atin? Tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot ko. Gusto kong sabihin sa kanya na darating din ang tamang panahon. Pero paano kung hindi? Doon ako nakapagdesisyon. Kailangan kong malaman kung ano ang problema. Palihim akong nagpunta sa Dr. Miss Layla para magpa-check up. Hindi ko sinabi kay Isabel dahil ayokong mag-alala siya. Ayoko ring isipin niya na may mali sa akin. Pero nang lumabas ang resulta, para akong binagsakan ng langit. May problema ako. Hindi ko kayang bigyan ng anak si Isabel. Pag-uwi ko ng bahay, lupaypay ang aking balikat. Tahimik lang ako. Gusto kong sabihin sa kanya, pero hindi ko magawa. Dahil pakot ako na magbago ang pagmamahal niya sa akin. Nakatingin ako sa kanya habang nakangiti siyang nagluluto ng hapunan. Parang walang problema. Parang hindi niya alam na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi kayang ibigay ang pinapangarap niyang anak. Lumipas ang mga linggo, bumibigat sa loob ko ang sikreto kong dala, Miss Layla. Sa tuwing binabanggit ni Isabel ang pangarap niyang magkaanak, parang may kutsilyong tumatarak sa puso ko. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko na kinaya. Desperado na ako. Doon tumasok sa isip ko ang isang plano. Isang gabing umiinom kami ng aking matalik na kaibigan at katrabaho na si Brando. Napag-usapan namin ang problema ko. Doon ko nasabi ang balak ko. Brando, gusto kong magkaanak si Isabel, sabi ko. Pero hindi ako makakagawa ng paan. Kailangan ko ng tulong mo. Wika ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Pero hindi ako tumigil. Gusto kong ikaw ang bumuo ng bata para sa kanya, bulong ko. Tahimik siya saglit. Tila nag-isip. Seryoso ka ba, Miguel? Tanong niya. Tumango ako. Ayokong malaman niya. Hindi ko kaya makita siyang malungkot habang buhay. At ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Muling wika ko. Hindi na nagdalawang isip si Brando, Miss Layla. Sige kung yan ang gusto mo, sabi niya. Nakita ko ang kakaibang ningning sa mata niya. Pero hindi ko na inisip yon. Ang mahalaga, matutupad ang pangarap ni Isabel. Dumating ang gabing itinakda ko ang plano. Nagpainom ako kay Isabel, kahit walang okasyon. Nagtaka siya. Miguel, anong meron? Tanong niya habang tinutungga ang alak na iniabot ko. Trip ko lang, love. Relax tayo ngayong gabi, sagot ko. Maya-maya pa ay dumating na rin si Brando sa bahay at agad ko siyang pinapasok. Si Brando pala, love. Inimbitahan ko para may makakasama tayong uminom. Wika ko sa asawa ko at ngumiti naman siya. Wala siyang kaalam-alam sa plano ko. Magkakilala na rin sila Brando at ang asawa ko, Miss Layla, dahil minsan ay pumupunta si Brando sa bahay. Inabot ko kay Brando ang isang baso na may lamang alak at nasasalas kaming 3 sa oras na yon, Miss Layla. Hindi naman malakas uminom si Isabel, ngunit sadya ko lang itong pinupuno ang kanyang baso. Samantalang si Brando naman ay kontrol lang sa inom at napapansin ko minsan ang pagsulyap niya sa asawa ko na may halong pagnanasa. Lumipas pa ang mga oras, medyo napahami na rin ang amin na inom ngunit hindi pa ako lasing at ganon din si Brando.
Ngunit si Isabel ay nagbago ang kanyang ikinikilos hanggang sa nagsabi na siya na nahihilo na daw siya at gusto na niyang matulog. Tumayo ako, Miss Layla, at inalalayan ko ang asawa ko patungong sa kwarto. Sa pagtayo kong iyon ay nakaramdam din ako ng pagkahilo at medyo nalasing na ako, pero alam ko pa rin ang mga nangyayari. Habang si Brando naman ay naiwan muna sa salas. Habang patungo kami sa kwarto ni Isabel, ramdam ko ang bigat niya. Lasing na siya at hindi siya makakalakad kung walang mag-alalay sa kanya. Sa oras na yon, Miss Layla, nagdadalawang isip na ako kung itutuloy ko ba ito. Mahal ko ang asawa ko, ngunit naisip ko din naman kung magpapatuloy ang sitwasyon naming ganun ni Isabel na walang anak, mas lalo lang bibigat ang dibdib ko. At isa pa, kapag nalaman ni Isabel ang sekreto ko na hindi ko siya mabibigyan ng anak, ay baka hiwalayan niya ako, at iyon ang ikinakatakot ko, Miss Layla. Pagdating namin sa loob ng kwarto, ay inihiga ko na siya. Inayos ko ang kanyang pagkahiga at saka ko kinumutan. Nang masiguro ko ng mahimbing na ang tulog ni Isabel, lumabas na ako sa kwarto at tinawag ko na si Brando. Bago pumasok sa kwarto si Brando, ipinaalala ko muna sa kanya ang mga kondisyon na naunang sinabi ko noon sa kanya. Bawal niyang alisin ang pang-itaas na suot ni Isabel, bawal niyang halikan, at ang kamay lang ni Isabel ang pwede niyang hawakan. Tumango lang si Brando sa sinabi ko at tumasok na siya sa loob ng kwarto. Ako naman ay nasa labas lang, sa tabi ng pinto, ngunit hindi ko nilock ang pintuan at tiwala naman ako kay Brando. Sa oras na yon, Miss Layla, kinakabahan ako. May halong pagsisisi ang aking nararamdaman. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang problema namin ni Isabel, ay lumalakas ang loob. At sinasabi ng sarili ko na dapat ko lang na ituloy ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nakatayo lang ako sa tapat ng pintuan. Iniisip ko noon na sigurado ng umpisa na si Brando kay Isabel. Hanggang sa narinig ko ang pagdaing ni Isabel, muli akong nakaramdam ng kaba, Miss Layla. At hindi ko na talaga matiis. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at laking gulat ko sa nasaksihan ko. Hindi tinupad ni Brando ang usapan namin, Miss Layla. Inalis niya pala lahat ang mga takip ni Isabel. Ang usapan namin na wag niyang halikan ay hindi niya rin ito sinunod. At doon pa talaga siya nakasubsod sa harapan ng asawa ko. Mapusok at marahas ang mga ikinikilos ni Brando kay Isabel, Miss Layla. Samantalang si Isabel ay nanghihina dahil sa kalasingan at nakapikit lang ito. Ngunit kita ko sa mukha ni Isabel ang kasiyahan. Halatang gustong-gusto niya ito sa pag-aakalang ako ang kasama niya. Walang pakialam si Brando kahit nakita na niya ako sa loob ng kwarto. Nagtuloy-tuloy lang siya kanyang ginagawa at mas lalo pa na naging marahas. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko maipaliwanag ang sarili ko, Miss Layla. Imbes kasi napigilan ko si Brando sa ginagawa niya ay para bang sinasabi ng sarili ko na huwag. At nagiinit ang aking pakiramdam sa aking nasaksihan. Hindi ko alam kung dahil lang ito sa epekto ng nainom kong alak, pero nakaramdam ako ng excitement, Miss Layla. Tawagin niyo akong baliw, pero yon talaga ang nararamdaman ko sa mga oras na yon, Miss Layla. Para bang gusto kong panoorin ang asawa ko habang kasama ang ibang lalaki. Akala ko sa napapanood lang ito nangyayari, ngunit pati rin pala sa totoong buhay. Iba kasi yung feelings pag sa actual na. Hindi ko alam kung dahil lang ito sa epekto ng alak na nainom ko. Ngunit sa oras na yung gustong-gusto ko nang sumalo sa kanilang dalawa dahil nag-init na rin ako. Pero naisip ko na mabubuko ako ni Isabel kapag ginawa ko iyon, kaya pinanood ko na lang sila. Walang kapaguran si Brando, Miss Layla. Kahit narating na niya ang kaluwalhatian, hindi pa rin siya tumitigil at humirit pa siya ng isa. Hinayaan ko na lang siya at nanood na lamang ako, kitang-kita sa mata ni Brando ang pagnanasa. Hindi nagtagal ay nakatapos na rin si Brando at pinauwi ko na siya. Pagbalik ko sa aming kwarto ay dito ko na inilabas ang init ko sa aking asawa. Nang matapos na ako ay humiga ako sa tabi ng aking asawa, nag-iisip habang pinagmamasdan ang mukha ni Isabel. Mahimbing pa rin ang tulog niya hanggang sa bigla akong natauhan sa ginawa ko, Miss Layla. Awang-awa ako sa aking asawa, hindi ko mapigilan ang umiyak, mahal na mahal ko siya at nagsisisi na ako sa aking ginawa. Nangako ako sa aking sarili na hindi ko na ulitin ang aking ginawa at nyakap ko na lang ang asawa ko. Kinabukasan, parang wala lang nangyari. Pero sa loob ko, unti-unting bumibigat ang konsensya ko. Mahal ko si Isabel, pero hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Ilang araw ang lumipas, isang gabi habang nasa opisina kami ni Brando, bigla siyang lumapit sa akin. Miguel, gusto kong umulit, sabi niya. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Alam mong matagal ko nang gusto si Isabel, bulong niya. At ngayong natikman ko na siya, gusto ko pang ulitin. Nanlaki ang mga mata ko. Nagpanting ang tenga ko sa narinig ko. Brando, wala tayong pinag-usapan na ganyan, madiin kong sabi. Ngumisi siya, tila nanunukso. Miguel, kaya mo nga ako pinakiusapan, di ba? Siguro naman hindi mo na ako pwedeng pigilan.
Mas bagay kami ni Isabel. Muling wika niya at doon ako sumabog. Tinulak ko siya sa dingding ng pantry. Wag na wag mong gagamitin ang pangalan ng asawa ko sa kalaswaan mo, Brando. Ngumisi siya. Kung sabihin ko kaya kay Isabel ang totoo. Muli niyang sabi, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin ako sa paligid, baka may nakarinig sa amin. Mahina ang boses ko nang sumagot, wag mong gagawin yon. Wala kang mapapala. Tumiklop siya. Ngumisi ulit pero umalis na. Mula noon, nag-iba na ang tingin ko kay Brando. Hindi na siya kaibigan. Hindi na siya pagkakatiwalaan. Limipas ang ilang linggo, masayang ibinalita ni Isabel na buntis siya. Kahit masaya ako, may takot akong dala. Nag-alala ako na baka malaman ni Isabel ang aking ginawa. Natatakot ako sa sarili kong multo. Pagkalipas ng 9 na buwan, isinilang ang anak namin. Tinanggap ko ng buong buo ang anak namin at itinuring ko itong tunay na anak. Samantalang si Brando, wala na sa aming kumpani at nag-abroad na lang siya. Ngunit bago siya umalis ay humingi ng tawad sa akin at malugod ko naman itong tinanggap. Ngunit sa bawat pagtingin ko sa asawa ko ay may kirot akong nararamdaman. Tama ba ang ginawa ko? At kung malaman ni Isabel ang totoo, mapapatawad niya kaya ako? Ano ang aking gagawin? Sasabihin ko na ba kay Isabel ang totoo?